life is short and death is certain. Hindi ito tungkol sa tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagiging masaya. Ito ay tungkol sa meaning. Ang meaning ay palaging tungkol sa purpose. Hindi ito tungkol sa pagiging matagumpay o masaya. Ito ay hindi sa pagiging may sakit, malusog, gumaling. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng purpose. Ang halaga ng buhay ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-alam sa ating purpose. At malalaman lang natin ang ating purpose kung alam natin kung sino tayo. Huwag po natin kalimutan na kung sino tayo ngayon ay hindi tungkol sa ating mga pangarap. Kung sino tayo ngayon ay mga resulta ng ating mga choices. Hindi naman ako namili ng asawa mo. Kung may problema ka sa asawa mo, hindi naman ako namili ng asawa mo. Kaya huwag kang magre-reklamo tungkol sa asawa mo. Mga kapatid, mahirap yung masaya ka, successful ka, pero pagharap mo sa Diyos, sasabihin sa iyo ng Diyos, kahabag-habag ka. Bakit? Dahil nabigo kang malaman ang iyong purpose. Magdasal. Huwag kalimutang magdasal. Huwag kalimutang maglingkod sa mga may hirap. At huwag kalimutang mamuhay na maayos. Next slide. Okay. Doon po sa itong time, nakita niyo po yung screen, yung meron tao, di ba, meron tayo po time, ito yung panahon natin ngayon. Yung eternity, kung nasa ang ating Diyos, nakita nyo, merong linya sa gitna. Yun po yung, ano naka-array dyan? Ano pa? Death. Okay. So makita nyo sa picture sa gitna na may salitang death. Yung death na yan ay tumutukoy sa ating mga kasalanan. Yung death, pwede tayong mamatay physically dahil sa ating mga kasalanan at pwede tayong mamatay spiritually. Okay? Mga kasalanan natin ang nagiging hadlang sa pagkamit natin ng buhay na walang hanggan. Ang problema natin ngayon, we have lost the sense of sin. Nawala na yung pagkaintindi natin tungkol sa kasalanan. May isang utos ng Diyos, di po ba? Di po ba? Yes. May isang utos ang Diyos. May biro nga dyan. Dinadagdagan nila. Ano daw yung pang-11? Huwag ka magpapahuli. Ano yung pang-12? Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Ano yung pang-13? Bago lang to. Pag di ka makatakbo, magsama ka para dalawa kayong mahuli. Amen? Yun yung pang-13. Sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Sino ang may mas malaking kasalanan? Ang janitor na nagnakaw ng 100 pesos or ang government official na nagnakaw ng 1 million? Sino? Taas ang kamay na nagnakaw ng janitor ng 100 pesos? Taas ang kamay. Sino may pinakamalalaking kasalanan? Yung janitor na may nagnakaw ng 100? O yung government official na 1 million? Dito naman na natin sa mga Sino? Sino may kasalanan? Sino mas malaki? Parehas? Parehas. Bakit? Kasi malaki o maliit na halaga, ito ay kasalanan pa rin. Ayan, malaman natin ang presence ng ating sister. So, sin, it separates us from God. Ang kasalanan, hinihiwalay niya tayo sa Diyos. Ito ang dahilan bakit tayo ay nagdadalamhati. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong Quaresma or Holy Week. Nalala nyo? Diba? Nagdaan ang Holy Week. At sana nung Holy Week nagkaroon ng kumpisa ng bayan, sana nakapag-kumpisa buhay.
Sino po dito ang hindi nakapag-umpisan? Kumpisan po kayo pag may pagkakataon. Amen? Dahil napaka-importante po, nagbabawas tayo ng kasalanan. Okay? Ina-acknowledge natin yung kasalanan natin. Kung ang Diyos ay tinanggap mo na sa iyong buhay, dapat ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay humuhahantong daw sa ating pagbabagong buhay. Pagbabago ng ating mga puso na dapat natin ilapit ang ating sarili sa Diyos. Kapag sinabi natin mas malapit sa Diyos, ginagawa natin mas mabuti ang ating sarili ngayon kesa kahapon. Dapat nagiging mas mapagmahal tayo. Dapat mas nagiging mapagpatawad tayo, mapagpasensya, mas malawak ang pang-uunawa. Mga kapatid, the more you pray, hopefully, you sin less. Hindi yung sin less. Kung hindi, sin less. Okay? Nababawasan ang kasalanan. Kung dati pitong araw ka lang nag-chismis, halinawa, 6 na lang. Nung umatin na yung CLSS, mamaya 6 na lang, 6 na beses na lang, di ba? At bago ka mamatay, halinawa, 4 na lang beses kang nag-chismis. Kasi nga, nababago yung buhay mo. Amen? Nababawasan yung kasalanan natin. Sabi nga, kung meron kang 3 araw na lang, na nalalagay sa mundong ito at marami kang kaaway, mag-iisip ka pa ba ng galit? Ipagkakait mo pa ba yung pagpapatawad? Hindi mo pa rin ba siyang makumang patawarin? Pero bakit ka mag-iintay ng huling araw para mapatawad yung tao na kagawa ng kasalanan sa iyo? Hindi mo alam kung kailan ito darating. Amen? Amen. Amen. Next slide. Okay, so, ay, wala yun. Okay, next slide. Diba, dun sa kanina, may death. Tapos ngayon, meron dun sa, yan, yung image na yan, si John 3:16. Ano daw yung John 3:16? Sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam po ng Diyos ay hindi tayo makakahula sa Kanya directly, pinadala niya yung Kanyang bugtong na anak para magkatawang tao at makasama tayo. Ngayong si Jesus Cristo daw po ay narito na sa mundo, ang tao ay maaari na makaisa ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo. Kayo po, tatanungin ko bilang isang magulang, meron kang isang bugtong na anak, bigyan sa niyang bugtong na anak, kaisa-isa. Diba? Kaisa-isang anak. Para maisalba mo ang isang katauhan, ikaw bilang isang magulang, na tao lang, ibibigay mo ba yung anak mo para sa ibang tao? Diba hindi? Kasi tayo, may mga limitasyon naman. Hindi natin ibibigay kasi nga, alam natin, ayaw natin silang masaktan. Hindi madagpuan nga ng lamok, di ba? Makagat ng lamok, ayaw natin, nag-worry tayo. Kapag nagkakasakit sila, nilalagnat sila, di ba? Nag-aalala tayo. Pero ang amang Diyos, hindi siya nagdalawang isip na padala yung bugtong na anak niya para para nang gawin? Isalba yung mga kasalanan natin, di ba? Tapos anong ginawa natin sa kanyang anak? Inalimusta pa natin, di ba? Hindi pa natin siya pinaniwalaan. Ganon kasalbahay ang mga tao. Amen? Amen. Next. Okay, yan. Next po. Mystical body. Ayan. So makita nyo, ang Diyos gumawa ng paraan para tayo ay makasalamuhan natin ang kanyang anak. Ngayon, nung nagbuwis ng buhay ang kanyang anak, ano ang iniwanan ni Kristo? Yung mystical body of Jesus. Dahil alam po ni Jesus kung ano ang kanyang mission dito sa mundo, bago siya umalis, ay itinayo niya yung kanyang simbahan na tinatawag na mystical body. So ito yung simbahan. Diba kanina nasa taas tayo, nag-misa tayo. So bago siya umakyat sa langit, bumuo siya ng kanyang simbahan upang ang sino man daw po manatili sa kanyang simbahan ay maliligtas.
para hindi matapos yung ugnayan natin sa Diyos. Para daw hindi matapos yung ugnayan ng Diyos at ng tao, gumawa si Jesus ng bahay, dasalan. Kaya, magdasal po tayo. Magdasal po tayo, tulungan tayo ng Diyos kapag tayo ay nagtatrabaho. At tulad ng sinabi ni Father, hindi lang para magkaroon ng kabuhayan, pero tinutulungan ng ating kaluluwa. Hinahanda ang ating kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin mga kapatid, na ang Diyos, siya ang walang tigil na nagtatrabaho. Huwag ninyong papatayin ang inyong sarili sa trabaho. Kung ang Diyos nagtrabaho, nagpahinga, tayo po kaya na tao lang. Matuto din po tayong magpahinga. Learn to strike balance between work and resting and worshiping God. God, work, pray, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng buhay. Magpasalamat ka sa Diyos na nandyan siya na nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa iyo ng buhay. Dahil kapag umalis na tayo dito sa mundo, kapag nakaharap na natin ang Diyos, ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Hindi ka naman tatanungin kung ano ang trabaho mo, kung gaano ka kayaman, kung ano ang napundar mo, ano ang sabi sa Bible. Bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos, itatanong niya, paano ka tumulong? Sino ang tinulungan mo? Gaano karami ang pagmahal na ipinagaloob mo o ipinamahagi mo sa iyong kapwa? Sana huwag mawala yan sa ating pagpapagod at pagtatrabaho. Magtrabaho ka, oo, para sa pamilya mo. Pero sa iyong pagpapagod, huwag mo din kalimutan ang Diyos. Amen? Huwag mo din kalimutan alagaan ang iyong kaluluwa. Magtrabaho, magdasal, magtrabaho, magdasal. At sino gumawa nun? Si Saint Benedict. Di ba? Yung sabi ko, Father, kanina, ang ginawa yung si Saint Benedict is nagtrabaho, nagdasal, trabaho, nagdasal. So ngayon, nakilala na natin ang Diyos. Nalaman na natin yung kanyang pagmamahal. Nagkaroon tayo ng kasalanan. Di ba? Sino daw po ngayon ang sasamahan natin? Ang Jesus o ang demonyo? Sabi ng isang anghel, may daladala siyang isang timbang tubig. Oy, maganda tong kwento, brother, makinig ka. Sister Cora, maganda to, makinig kayo. Hindi. Sabi ng isang anghel, may daladala siyang isang timbang tubig at isang sulok. At tinanong siya ng Diyos, ano yung gagawin mo dyan? Alam niyo yung sulok? Yung kahoy na meron, ano yung torch? Yung torch, ayun. Kasi may mga ano tayo dito eh. Alam mo na. So, torch. So, sabi ni Diyos, ano gagawin mo dyan? Ang sagot ng anghel, dahil sa iba ng tubig na iyon, papatayin ko ang apoy ng impyerno. Eh, yung sulo, ano ang gagawin mo? Susunugin ko ang langit. Tinanong siya ni Lord, paano naman gagawin yun? Para alam natin, Lord, kung sino talaga ang nagmamahal sa iyo. Kasi yung iba sa atin, gusto lang mapunta sa langit. Yung iba sa atin, ayaw lang pumunta sa impyerno. Di po ba? Aminin niyo. Kung walang langit, makikita ka ba sa loob ng simbahan? Kung walang langit, magpapakabuti ka ba? Tanungin natin ang mga sarili natin. Kung walang impyerno, iiwasan mo ba ang kasalanan? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Kaya kung humiwalay ka kay Jesus dahil ng iyong kasalanan, may dahilan kung bakit nagdadalamhati ka. Dahil kahit saan ka pupunta, dahil saan ka pupunta pagkatapos mo dito sa lupa? Saan ka pupunta? Sa mga oras ko, pag tinanong po kayo, saan po kayo pupunta? Pag nilala niyo po yan po yung assignment nyo ngayong araw nito. Ngayong mga oras ito, saan po kayo pupunta? Dahil dalawa lang po ang pupuntahan natin. Di po ba? Smoking or non-smoking area. Pag namatay
mamamatay tayo, dalawa lang ang pupuntahan natin. Kahit naninigarilyo ka dito sa lupa, sigurado ako, ayaw mo mapunta sa smoking area pag namatay ka. Amen? Amen. Pwede mo mahingi ng papel? Go on the extension. Sure. Okay na. Pressure mo sa ayan, okay ka. Ano po to? Papel. Papel. Ano po nakikita niyo sa papel? Lako. Malinis. Ito pong papel na to, imagine natin, buhay natin. Amen? Ito yung buhay natin na alam mo, ipinanganak tayong lahat at mamamatay tayong lahat. At nung pinanganak tayo, malinis ang buhay natin dahil nga tayo ay sinalba, di ba? Tayo ay tinubos yung ating mga kasalanan ng ating Panginoon. So ito yung papel. Ngayon, linisin mo ang malinis na papel. Kailangan mo bang linisin? Di ba? Hindi. Dumihan mo yan, magiging madumihan. Di ba? It's your, kung ito yung buhay mo, pag dinumihan mo, it's your call, it's your choice. Amen. Alam mo, sa buhay, kailangan natin ang ating Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng pagbabago sa ating buhay. Ngunit ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay isang Trinidad. Amen? Una ay ang Diyos Ama. Sa buhay natin, meron tayong Diyos Ama. Diyos Ama na lumikha sa langit at lupa, lumikha sa iyo at sa akin. Amen? Ano yung pangalawang tao? Ang Diyos na anak na si Jesucristo. So, si Jesucristo, siya yung namatay para sa iyo at para sa akin. At ang sino ang pangatlong tao? Ang banal na Espiritu. Siya yung ating gabay. Yeah. Siya yung ating gabay. Siya yung Holy Spirit ang nagsasabi kung saan tayo pupunta. Kung ano ang dapat natin gawin. Lilipat, di ba? Yung kanina alam ko na yung Holy Spirit kinanda. Yung Holy Spirit ang isa sa pinakamagandang panalangin. Amen? So, gawin natin simple lang yung buhay natin. So, paano natin gawin simple yung buhay natin? Una, mahalin natin yung love God. Don't forget your God. Dahil sobrang mahal niya tayo. Amen? Love God. Next. Ano daw? Paano daw maging simple yung buhay? Love God, love your neighbor. Paano mo daw mamahalin? Paano mo daw mamahalin ang
basics. Diba? Lalo na sa mga nangangailangan. And finally, love yourself. Take good care of yourself. Alagaan natin yung mga sarili natin, ang ating kalusugan. Dahil ito ay napakahalaga. So, gawin natin simple. Ano ang hindi natin kailangan sa buhay? Ano daw yung mga hindi natin kailangan sa buhay? Hindi natin kailangan ang kasalanan, yung mga bad habits. So, kailangan natin siyang tanggalin. Matanggal mo yung mga kasalanan at bad habits mo, ito na lang yung natira. Ano pa daw yung dapat natin tanggalin sa buhay natin? Yung heaviness of heart. Huwag tumambay sa mga problema at issues sa buhay. Tanggalin natin yun. Dispose natin yun. At ito, pag tinanggal natin yung kasalanan, bad habits, at yung kabigatan ng ating mga hindi nadala natin sa ating puso, ano daw ang matitira sa atin? Ready na po ba kayo? Pakita ko ano yung matitira sa inyo kapag tinanggal yung kasalanan, bad habits, at bigat ng kalooban. Ito ang para sa iyo. Iyan ang ating Panginoong Jesucristo. Dalangin ko na makatagpo mo si Jesus sa isang mas personal na paraan at magkaroon ka ng isang napakagandang makabuluhang buhay. Kamusta po yung topic ko? Naiintindihan niyo naman po ba kung ano ang layunin ng isang tao? So, gusto niyo naman po bang malaman kung bakit ako ngayon napunta sa harapan, nandito sa harapan niyo? So, kung paano gumalaw ang ating Panginoon? So, yung alam ko yung iba po, narinig na to. Pero sa mga taong nandito, hindi pa, syempre mga bago. Pero hindi ako naiiyak. I-share ko, isa lang. So, okay. So, nag-iisip kayo, paano kaya siya napunta dyan? Paano kaya siya nag-start magsalita dyan sa harapan? Kasi minsan, naisip natin, paano gusto kayo magsalita sa harapan? Pero paano? Nung bata ako, katulad ko, ang pangarap ko, nung bata ako, magtrabaho sa bangko, o kaya magkaroon ko ng isang negosyo, maging businesswoman yan. Kasi kinalakihan ko po ang pagtitinda. Meron po kami tindahan dyan sa Mipayan Palengke. Kasi nag-negosyo yung mga magulang ko. At bata pa lang ako, nagbabantay na din ako ng tindahan namin. At magaling po ako magbilang ng pera. Magaling ako magbilang ng pera at ng mga suklit. Kaya bata pa lang ako, na-expose na ako sa pagtitinda. Kaya nung nag-aaral ako, kinuha ako accountancy. Hanggang sa nag-part-time job ako sa isang restaurant. Habang nag-aaral ako, pumasok na ako sa isang, dyan sa may Sherry Foderama, yung French baker dyan before. Unang-unang French baker, doon ako nagtrabaho bilang isang cashier. Yan. Dahil pangalan ko talaga maging cashier dahil alam ko may connection pa din yun sa negosyo. So habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, hindi ko naman kailangan ng extra money. Kasi maging hawak po yung buhay namin. Lumaki ako, nakikita ko lang sa picture namin ng bata kami na may hirap kami, na mukha kaming gustusin. Pero hindi ko naman siya naramdaman na parang naghihirap kami. Hindi ko na siya maalala na yung itsura ko ng bata ako, hindi ko maramdaman na kung kumain ba ako ng lupa o kung ano, hindi ko alam. Basta ang alam ko, maghahan ng buhay. Ganun. So, nabibili ko naman po yung mga gusto ko, sunod naman po yung layaw ko, nung nag-aaral ako, nakapag-aaral ako sa private school, nag-effort ako na, hindi ko inaano, pero hindi ko po inaano yung public school, pero never ako nakapag-aaral talaga doon.
Kasi yung mga kapatid ko dahil nagloon, doon din na. So ayun, anyway. So hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakahanap din naman ko ako ng magandang trabaho. Hindi ganun kalaki yung sahod ko kasi syempre noong mga panahon yung malilit pa naman talaga yung sweldo ko. Pero sapat na po para sa pangangailangan ko. At hindi rin naman ako obligado magbigay sa aking pamilya. Hindi ako inubligan nila mama na magbigay ako sa kanilang sustento ko. Walang ganun. Kusa ako nagbibigay. Natandaan ko, never naman nila akong inubliga. Kusang loob talaga akong nagbibigay ng sweldo ko. Dahil nga lumaki ako na hindi naman kami ganun hirap sa buhay, nasanay ako palagi na meron akong pera. Anytime na gusto yun. Bata pa lang ako, nakakagawa na rin naman ako ng kasalanan. Normal sa mga bata nakakagawa ng kasalanan na papalo-bali ba. Hanggang sa nag-asawa na ako, syempre hindi ko na solo yung pera ko. Kailangan ko na magpaalam kung sakaling may bibilhin ako para sa sarili ko. O kaya naman, kailangan kong manghingi pag gusto ko magbigay sa mga magulang ko na hindi ko naman kinasanayan dahil solo nga po yung pera ko noon. Noong umpisa, ako naman yung humahawak. Bago pa lang kami mag-asawa, ako naman yung humahawak ng pera namin. Kaya lang dahil medyo gastadora nga po ako, laging palabas yung pera namin. Wala na iipon. So, pumayag naman ako na yung asawa ko yung humawak ng pera namin. Tsaka una okay, pero hanggang sa dumating yung araw na medyo hirap na ako makahingi. Dahil nagkaroon na din kami ng anak. Siyempre, kailangan unahin yung mga pangangailangan ng pamilya. At dahil maluho ako, at sanay ako na susunod ang mga luho ko, dumating sa punto na nangungutang na ako para may pambili ako ng mga gusto ko na hindi alam na kasama ko. Umabot po sa punto na nagsisinungaling na ako sa kanya. Madami na akong tinatagong mga bagay sa kanya. So, dahil siya ang may hawak ng ATM ko, hirap ako magbayad sa mga utang ko ngayon. Kaya, ang ginawa ko, utang dito, utang doon, nagkalat siya. Kung saan-saan. Hanggang sa kung ano-ano na yung ginagawa ko para lang makautang ako. Kung may kilala kayong masamang tao, isa ako sa masamang tao. Yung talino ko kaya kong gawin sa kasamaan. Ilang taon, ganun umikot yung mundo ko. Yung mundo ng pamilya ko. Hirap na hirap ang pamilya ko sa pagbabayad ng utang ko. Hanggang inailangan na ng mga magulang ko, ibenta yung mga ari-arian namin. Lahat na ipundar nila na wala para lang matulungan nila ako, mabayaran yung utang ko. Nawala ng bahay ang mga magulang ko, ilang sasakyan na naibenta. Galit na galit yung mga kapatid ko dahil bakit kailangan mawala yung lahat sa amin para lang matulungan ako ng mga magulang ko. Pero doon mo mararamdaman yung unconditional love ng mga magulang sa mga anak. Hindi nila ako pinabayaan. Sobrang guilty ko noon. Minsan nasa isip ko na magpakamatay na lang talaga para lang matapos yung problema ko. Kasi ayoko silang magtusa dahil kasalanan ko yun. Bakit sila yung nahihirapan? Hindi ba dapat ako? Pero bakit pati sila nadadama? Pero dahil bilang anak, mahal ka nila. Ayoko mawala yung mga bagay na pinaghirapan nila dahil alam ko yung dugo at pawis na pinuhunan nila doon para makuha nila yung mga bagay na yun. Hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Naging masipag lang talaga sila at yung determinasyon nila na buhayin nila yung pamilya nila. Tapos bigla na lang gano'n mawawala. Yung asawa ko, hirap na hirap pa noon. Hindi niya alam kung paano siya magbabudget sa pang-araw-araw namin gastusin.
Nag-aaway na sila ng biyenan ko kasi gusto niya maghiwalay na lang kami, iwanan na lang ako. Pero, doon ko na naramdaman ang tunay na pagmamahal ng asawa ko. Hindi niya ako hiniwalayan. Kahit ilang taon na nagsusa siya. Ganun kabuti yung asawa ko. Kaya alam ko naging mabuti rin ang parent ko sa asawa ko. Mabuting tao yung parent ko. Pero ano yun, kahit nakikita ko nahihirapan siya, hindi pa rin ako huminto sa pagpunta. Dahil every time na tinutulungan niya ako at malaman niya magkano yung kailangan bayaran, hindi ko sinasabi ang totoong amount. At dahil sa takot ko, kung ano yung pwede niyang gawin sa akin. Hanggang sa mababayaran namin, pero may maiiwan. Ganon, paulit-ulit nakakapagod. Yung kahit anong gawin mong pagpupuyat para may sobra sa sweldo, wala pa rin siyang matitira. Wala pa rin pinatutunguhan yung buhay namin. Hanggang sa lalaki ulit, dahil wala naman akong pagkukulan para mabayaran din. Paulit-ulit na, paulit-ulit. Kung merong adik, siguro ako na yun. Isa pa ako, hindi yung literal na adik, pero yung literal na adik na nangungutang, ako yun. Nakalimutan ko si Lord, na meron palang Diyos. Kahit alam ko na yung mga tenant ko, yung mga magulang ko, nasa charismatic na, wala akong makailang. Hindi nila kami nasasama. Ini-invite kami, pero hindi ko tinatanggap. Nakalimutan ko na meron palang Panginoon. Wala si Lord sa sentro ng aking buhay. Hanggang sa isang araw, naimbitahan ako sumama sa Catholic Life in the Spirit Center. Katulad nyo, naging participant lang din ako. Kasama ko yung panganay kong anak. Hindi ako nagdalawang isip kung gusto akong pumatewa sa Catholic Life in the Spirit Center. At habang nakikinig ako kay Brother Mark, ang daming tagos sa puso ng mga salita. Lahat ng panalangin na inaalay nila Lord, lumuluha ako. Ramdam ko yung presensya ni Lord ng mga oras na yun. Kaya talagang, wala si Brother Mark, pero talagang love ko talaga yung tao. Kasi siya yung nagbukas ng isip ko. Hanggang sa tinawag ko sa harapan para magbigay ng testimony ko at sunod. Tinawag lang niya ako sa harapan. Nag-share lang ako. Tapos, hindi ko ina-expect mga sumunod na buwan, isa na ako sa mga nagbibigay ng salita sa harapan. Alam niyo kung tumatayo pa kami sa Tarlac para lang makapagbigay ng ganong Catholic Life in the Spirit Seminar. At yung mga participants ko doon, kapag tapos namin magsalita, lalapitan ko nila at yayakapin nila. Magpapasalamat sila sa iyo dahil sa'yo, nakilala nila ang Diyos. Pero sabi ko, hindi ko yun dahil sa akin. Hindi ko dahil magandang magsalita o ano. Si Lord po yung nagsalita sa inyo. At hindi ko ako. Ginamit ang una kong instrumento. Kung baga sa isang banda, ako yung gitara, si Lord ang gitarista. Amen? Amen. Pero alam niyo, hindi naging madali ang pagsuko sa Diyos. Susubukan ka na talaga. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, napakahirap mong maging mabuting tao sa totoo lang. Lalo na kapag ginagamit ka na ni Lord, sobrang hirap. Dahil minsan kailangan mong panindigan na maging totoo sa harapan. Amen. Napakahirap. Pero ang pagsaling ko sa Islamic community at pagbibigay ng tomas sa CFSS ang naging daan para mabago ang pananaw ko sa buhay. Habang ako ay nakikinig sa mga salita ng Diyos at nagbibigay ng tropa minsan-minsan sa aming fellowship, sabi ko, hindi pa rin ako karapat-dapat. Kasi nalaalam ko sa sarili ko na hindi pa rin naman ako yung
sabihin, tinalikuhan ko na yung pangungutang, pero meron ka pa rin mga bagay na nagagawa dahil isa ka ng tao. Amen? Sa madaling salita, ayoko magpaka-hypocrite kasi alam ko, may mga ginagawa ko na hindi ko pa rin nagtutulog sa Diyos. Kaya, nung natutok na ako noon, parang ilang buwan, di ba? Talagang sinubok na naman ako ng ating Panginoon. Araw-araw, yung pinapatay talaga ako ng konsensya ko. Hanggang sa isang araw sa CR, umiiyak na talaga ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Sinubukan mo naman, Lord. Binuhos ko lahat. Yung mga oras na yun, sinubok ko na lahat sa Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kung ano ang plano mo sa akin, kung saan mo ako dadalhin, kayo na po ang bahala. Kaya alam niyo po, wala po talagang imposible sa Panginoon. Pag siya po ang kumilos sa buhay mo, bubuhos ang grasya, ang biyaya, ang habag at awa. Natagpuan ko yung sarili ko sa piling ng ating Panginoon. Pinigyan ako ng Panginoon ng napakalaking biyaya mula noon nung ako ay nagpagamit sa Kanya. Ang biyaya ng isang buong pamilya. Biyaya ng pagpapulong, puno ng pagmamahalan, respeto, at tiwala sa isa't isa. Napagtanto ko sa buhay na ibinigay sa akin ng Diyos ang aking mga magulang, ang aking asawa, ang aking biyanan, ang aking mga anak, dahil sila yung mga taong kailangan ko na mag-aangat sa akin. Dahil talaga napaka-importante na yung asawa mo, yung partner na pipiliin ng Diyos para sa'yo, He will either break you or make you. And I'm very blessed na nagpapasalamat ako sa biyaya sa buhay ng aking asawa dahil kung hindi dahil sa kanya, sa suporta niya at lalo-lalo na sa ating Panginoon, wala po ako sa harap niyo. Amen. Sana po may napulot po kayong aral sa buhay patotoo mo. Amen. Kung paano kumilos sa akin ng Panginoon at paano niya binalo ang buhay ko. Kung paano mo matatagpuan ang tunay na purpose mo. At sana po, magmula ngayong araw na to, matagpuan niyo si Jesus at magkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo. Pagbabago na magdadala sa iyo sa langit. Maraming salamat po at muli magparang umaga sa mga. Amen. Isang nakakatouch na lang po. Makapagdamdamin sana sasabihin ko. Pero, ayan, umpisa pa lamang po yan ang ating mga pagsasaluhan sa maghapong ito. At maraming salamat, Sister Jan. Ito po. Kaya sabi niya nga po, katulad yung nakaupo lang po talaga siya dyan. Binuksan ang isip at puso sa ating Panginoon. Ngayon, ginagamit na. Amen? Gusto niyo rin po magpagamit sa ating Panginoon? Amen. Amen. At dahil po dyan, bago po tayo dadako sa ating second topic. Okay lang po ba? Iyahan po kayong tumayo? Amen. Amen. Patuloy po tayong iinda at naawit sa ating Panginoon. Amen. Sister Mars, no? Gawin tayo dito po sa masaya. Iinit tayo. Sama-sama po tayo po sa ituloy po natin ito sa seminary po. Amen. Mga natin po. Pamilya po sa
po yung last na sinabi? Ang mga tao na walang pera, bibigyan ni Lord. Ano daw po yung bibigay? Pera. Ano nga po? Ayun, sobra-sobra. Gusto niyo po ba yun? Hindi na po pera ibibigay ni Lord. Sobra-sobra pa nga. Amen? At dahil po dyan, sino po ang nakakaalam ng ating single topic? Ay. Already na po ba kayo? Ayan. At dahil po si Sister Janet, shinare niyo na po ang ating purpose. Nanako po tayo sa ating ayan. Basic concept of Christianity. Amen? Amen. At dahil po kanina, isang mabuting ina ang nag-share. Ngayon din po, ang ating top giver ay isang mabuting ama. Oh, syempre kanina, isang napakabuting ina, may isang napakabuting ama naman tayo mag-share. So, tawagin na po natin ang ating kapatid na walang iba kundi si Brother Joy Mark Hudinay. Thank you, Sister Maris. Grabe yung mamuting ama talaga. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Yeah. Buhay na buhay. No? Ang ganda ng ang pangpag-isip natin. Ang sabi ng mga ibon. Na lumilipad ay mahal ng Diyos. Ang tao ba mahal ng Diyos? Amen. Talaga naman. Siyempre naman, mahal tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Medyo may preso kasi konting oras na yung natatak sa atin. Sister Janet. Ano ba mag-black na yung nabago ito? Mag-black na nabago ito, ano mabilisan lang ito? Ay, joke lang yun. Ay, isip mo ba? Busog pa! O sige, pawag nila naman alas 3. Kahit naman ang mga tiyan natin. Amen? Kasi salita ng Diyos yung tatanggapin natin ngayon. Dito ba? Mas higit pa rito sa pagkain ng ating katawan. Ano? Amen. Ayun, nabanggit ko ni Sister Maris ang ating topic ngayon sa basic concept of Christianity. Kung sinabi basic, anong nasa isip natin? Basic. Basic lang yan, di ba? Mamataan, di ba? This is basic. Ganun ang natin nasa isip. Kumbaga, ibayin natin yung simple lang. Ano po? Simple lang, ano? Ano ba yung isang simple katangian ng isang Kristiyano? Gandang tanong na yun. Ano po yung simple katangian ng pagiging isang Kristiyano? Sino mga Kristiyano dito? Taas ang kamay. Taas! Be proud! Kristiyano ako. Kristiyano tayo. Taas natin. Gusto nyo ba si Lord? Nakikita kayo kung sisila ng kamay natin. Parang, di ba? Ay, proud tayo. Kristiyano tayo eh. Taas! Proud. Sino proud? Na siya yung Kristiyano. Yan. Kasi, alam mo pag nakikita ni Lord na tayo proud na isang Kristiyano Katoliko, anong nararamdaman ni Lord? Sobrang saya. Di ba? Kasi, mapalad tayo mga kapatid, mga brothers and sisters na tayo isang Kristiyano Katoliko. Di ba? Nabanggit ni Sister Maris, no? Sa kanyang ito, orientation, di ba? Na meron tayong iisang pananalig sa Panginoon. At yung nag-iisang yun, yun po yung magsasalba sa atin. Para saan po? Para makapiling natin ng Diyos. No? Saan? Sa kanyang pangako. Amen? Ano po ba yung pangako niya? Buhay na walang hanggan. Ito yung sa purpose of man, di ba? Kaya po tayo nandito ngayon. No? Para ano? Yun yung pinag-aandaan natin. Na makasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Ayun. Panis. Sino Christian? Who is Christian? May pangalan mga Christian dito. Christian! Ay, iba yan. Baka may Christian din ang pangalan dito. No? Sabi dito, ang tao
at isinama mo ang Panginoon sa kanyang buhay, yun ang Christian. Ano po? Nakakatuwa kasi ang dami natin ngayon dito. Palakpakan po natin ang bawat. Ang dami po namin inahandaan ng seminar na to. Pero nakakatuwa kasi ang dami-dami natin ngayon. Alam mo, simula pa nung una na nag-aakbay kami nila Sister Janet Talco sa iba't ibang lugar, Carla, ating pa kami ng Bicol, saan po. Sobrang saya nung nadarama namin sa tuwing nakikita namin napakaraming tao at pupunta. No? Magpasalamat po kayo. No? Dahil meron po tayo mga tito-tita, lolo-lola na nag-aaya sa amin sa mga ganitong klaseng seminar po. Para saan po ito? Di ba? Para mapalalim natin ang ating ugnayan sa atin. Amen po. Di ba? Kasi darating ang time, lalabas tayo sa silid na ito, di ba? Babalik tayo sa mga kanya-kanyang pamumuhay natin. Dapat, lagi natin kasama ang Panginoon. Ano po? Amen. Kaya ang sabi nito, qualities of union, ito yung perfect union and consistent union. Pag sinabing perfect, ano po makasok sa isip natin? Perfect, ibig sabihin, walang kamalian. Perfecto. Ano po? At saan natin makikita ito? Saan na kanina makikita ito? Ang salitang perfecto. Hindi ba sa ating Panginoon lang? Amen po? Kasi sa tao, nobody's perfect. Sapagkat tao, hindi kaya ng ating Panginoon. No, huwag po natin sabihin tao lang tayo. Kasi nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kawais. So lahat ng nilikha ng Panginoon is may halaga sa kanya. Kaya huwag natin sasabihin, tao lang. Consistent yun. Pag sinabi consistent, ano naman ibig sabihin ng consistent? Consistent. Palagi, consistent. Ano pa po? Iba po? Tama. Okay? Tuloy-tuloy, no? Consistent. Yung parang, bigyan kayo ng halimbawa. Yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Di ba? Yung pagpuprovide ng isang tatay sa kanyang mga anak, dapat consistent po. Hindi ba po ba? Ganun po dapat ang role ng isang consistent. Hindi pwedeng staggered. Hindi pwedeng yung utay-utay lang. Anak, sunod na lang kita naman ha. Suportahan kasi. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Kasi once na nagmamahal ka, kailangan tuloy-tuloy. Amen. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao, tuloy-tuloy. Tayo lang po ang lumalay. Ano po? Totoo po ba? Lagi ang Panginoon lagi naghihintay sa atin. Amen. Lagi tayong hinihintay na mayakap. Ano yun? Yung parang sabik na magulang na ang tagal ng anak niya nag-abroad, dumating. Alam mo yung excited na palabas pa lang ng airport, di ba? Nandun yung excitement ng isang magulang. Ganun din po ang ating Panginoon. Kaya naman, natutuwa siya nung nakita tayo ngayon ng dilig. Nakaupo, nakikita kayo, nakikinig. Tuwa-tuwa ang ating Panginoon dyan. Amen? Kaya naman, alam mo yung consistent love na ibibigay ng Panginoon? Tuloy-tuloy din po ang pagmamahal na ibibigay sa bawat isa sa atin. Dito. Palakpakan po natin. How can this union with Christ be added? Tama ba? Ang sabi ko? Mutual acceptance. No? Pag sinabing mutual acceptance, ano ibig sabihin nun? Ano pagkakaintindi natin? Sabi, mutual acceptance. Kailangan, mutual, equal, ano po? Parehas na pagtanggap. Ano po? Hindi pwedeng ang Diyos lang ang may gusto na tanggapin ka. Kailangan galing din sa atin. No? Tanggap natin ang Panginoong Jesucristo. At sa anong seremonya natin, matatagpuan yun, yung pagtanggap ng ating Panginoong Jesucristo.
Hindi ba nung simula nung bata pa tayo binibig na gan? Di ba? Ano kung tawag doon? Sa ceremony na yun? Baptism ceremony. Ito po yung kagustuhan. Siyempre, kagustuhan ng ating mga magulang yun, na mabilang tayo bilang isang Kristiyano katulad. Kasi, mali pa naman tayo nung hindi tayo makakapag-decide nun, hindi tayo makakapili, kundi ang ating mga magulang. No? Kaya, alam mo, mapalad tayo na ang mga magulang natin ay Kristiyano katulad. Amen? Kasi, siyempre, gusto ng ating mga magulang, parehas tayo ng mga pininiwalaan. Parehas tayo ng ating Panginoon na ating sinasamba. Amen po? At hindi matatawaran na sa'yo ng isang magulang pagka parehas kayo ng pinaglilingkuran ng isang pamilya. Parehas ang pinaglilingkuran ng Panginoon. Amen? Parents' decision and personal decision. Yun yung process ng mutual acceptance sa ating Panginoon. Ano naman yung consequences? No? Ayun. Consequences of our union with Christ is we become alive with the life of God. Simula nung tinanggap ng natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Ano? Sabi dito, magiging alive tayo, no? With the life of God. Bakit? Kasi once na tinanggap natin ang Panginoon, magiging masagana po ang ating buhay. Amen po? Alam niyo yun, kahit hindi nga tayo humihiling sa Kanya, pero magugulat kayo, may natatanggap kayo blessings. Hindi naman pinagdasal, pero may nakakatok sa bahay nyo. May magbibigay ng blessings. Amen? Kaya, nagagalak ang Panginoon kasi alam ko, narito tayo ngayon para magpasalamat sa Kanya. Dahil sa mga natanggap natin ang blessings niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. We become alive with the Lamb of God. The Father of Jesus becomes our Father. Ano po? Ito po yung the God, the Creator. Ano po? Siya po yung Ama. No? Ang may likha ng langit at lupa. Dahil Ama siya ng ating Panginoon, Ama na rin po natin siya. Ano po? Dahil tinanggap natin ang kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Ano po? And then, the mother of Jesus, siyempre, sino po yung mother ni Jesus? Siyempre, yun din po ang ating mama. Ano po? Dahil tayo Kristiyano Katoliko, alam naman po natin yun. Ano po? And then, we become the family of God. No? Sinabi nga sa atin ni Sister Janet, ano? Once ang tao inalis mo sa Diyos, ano mayayari? Huwag mo na mamatay. Pwede ba mahihirapan tayo mamuhay sa mundo ito? Huwag mo na mamatay. Grabe mo. Ano? Di ba? Doon yung mapapansin pag ang tao wala sa Diyos, parang napakabigat ng buhay. Ano? Napakabigat ng araw-araw. Ano mo? Pero tignan nyo ang taong kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit nahihirapan niya, nakukuha niyang pumiti. Amen? Parang ang ganda ng buhay na parang wala silang pinagdaraanan. Amen? Tingnan niyo ang kapatid niyo, mga katabi niyo mga kapatid. Tingnan niyo kung magaganda bang pumiti. Tingnan niyo nga. Oo, di ba? Kasi kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Ano ba? We become brothers and sisters, di ba? Ang tawag natin sa atin yung mga katabi is brother and sister. Di ba? Kumusta brother? Kumusta sister? Di ba? Kumusta ang buhay-buhay? Bossy! Brothers and sisters lang, ang bossy. Then, and become heirs. Ano po? Yung sinasabi dyan na, di ba, Holy Trinity? Di ba, kaya kung kanta na ano eh. Ano yun? Our Father is 3 in 1. Parang coffee. Di ba? 3 in 1. Ano po? Kasi Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ano po? Iisa po, Holy Trinity. At tayo lang po, Kristiyano Katoliko, ang meron ganun.
Di ba? Napansin niyo po? Tayo lang po ang religion nila. Kaya napakaswerte po natin. Kaya lagi tayo proud. I am a Christian. Proud. Taas ang kamay. Sino mga Kristiyano? Ayan. Aba? Kasi gusto niyo ba pagkaharap tayo kay Lord? Parang nag-aanilangan din si Lord sa atin. Ang Kristiyano ba ito? Di ba? Kasi kung mabuhay tayo, wala. Kasi hindi tayo proud eh. Di ba? Dapat proud tayo lagi. Ano po? Sige po. Okay. Ang i-share ko na yung sa part 1. Hindi lahat ng Kristiyano is mapupunta sa langit. Tama po ba? Isang katangian ng isang Kristiyano is palasimba, paladasal. Nagsisimba every Sunday. Ano ba? Pero after natin magsimba, nakikita ba sa buhay natin? Isang malaking question mark sa ating isipan. Ano ba? Kaya, yun po yung sinasabi sa atin na hindi po lahat ng Kristiyano is mapupunta sa langit. Dahil ang tinitingnan ng ating Panginoon is alin po? Ang ating ginagawa. Ano po? Kasi marami po sa panahon na ito ay pakiang kakulan. Lalo na po ngayong eleksyon. Ano ba? Umaga pa lang, yan ang ano nyo? Yan ang alarm clock nyo. Diba? Dumaan ang aga-aga na 7 dadaan sa kalsada. So darating na halalan. Huwag ka kalimutan. Ang dami po nilang sinasabi mabubuting salita, mabubuting ginawa. No? Pero pag nakaupo na, wala na, hindi natin na makita. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na hindi mo titignan yung taong aking isasama sa langit base sa kanyang sinasabi, kundi base sa kanyang ginagawa. Ano po? Ang tunay na Kristiyano Katoliko kailangan nakikita sa gawa, hindi po sa salita. Ano po? Yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. At pag dumating ang araw na tayo'y huhusgahan niya, halimbawa tayo'y namatay na, yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Ano ba ang ginawa mo nung panahon na nabubuhay ka? Anong isasagot mo sa ating Panginoon? Ano po? Kaya naman mga brothers and sisters, ano po ba ang ayaw ng ating Panginoon? Hindi ba ang kasamaan? Di po ba? Kaya nga po siya bumaba sa langit para tubusin tayo sa kasalanan. Ayun po ang number 1 na kalaban ng ating Panginoon. Ano po? At sa tingin nyo, ano bang mararamdaman ng ating Diyos pag patuloy tayong gumagawa ng kasalanan? Nalulungkot. Kasi nawala ng saysay yung pagpapahirap na rito. Diba? Diba? Tinubos na tayo sa ating kasalanan. Tapos patuloy naman tayo sa paggawa ng kasalanan. Useless po. Kaya mga brothers and sisters, kaya kung meron tayong mga ganitong klaseng seminar, para pataniman tayo, no, ng salita ng Panginoon. Pataniman para para tayo magasit din, no, ng kabutihan sa ating kapwa. I-share natin kung ano yung mga narinig natin sa bawat sulok ng silid na ito. Ano po? Ang i-share siyempre natin yung mga kabutihan. Huwag naman yung sharing na umutang tayo ng umutang, di ba? Huwag yun. Yung kabutihan, yung mga narinig natin, yun ang i-share natin. Ano po? Di ba? Dahil natutuwa ang ating Panginoon dyan sa tuwing tayo'y gumagawa ng kabutihan. Tulad po ninyo, iba't iba ang
ating mga participants, iba't edad. Merong pa-thunders na, tawag mo. No? Merong mga kabataan, mga lalakas pa, ano po? Di ba? Pero ang ating Panginoon wala pong pinipili. Amen? Lahat po gusto ng Panginoon na tayo'y makasama sa atin. Sa heaven, ano po? Kasama niya, sa karyan niya. Di ba po? Kaya tayo nandito ano po? Kasi talagang pinagtuunan natin ng pansin ko. Hindi isang disgrasya na nakaya lang ako ni Brado, nakaya lang ako ni Tita, nakaya lang ako ni... Ang tinibon niyo po ay ang panawagan ng ating Panginoon. Ginamit lang po sila tito, sila tita, sila lolo, lola, mama, papa, no? Pero ang nagsalita po sa inyo, nag-invite po sa inyo rito ay ang ating Panginoon. Walang iba. Kaya nang palakpakan po ang ating mga sarili. Dahil naniniwala po ako sa oras na ito, pumikilos na ang ating Panginoon sa atin. Yung mga problema nyo sa tuition fees, si Lord na ang bahala din. Amen? Yung mga problema nyo sa inyong mga kinakasama sa buhay, si Lord ang bahala. Dahil binigyan nyo ng pansin ng Panginoon ngayon, si Lord naman ang magbabalik sa inyo ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kagaya ninyo, mga brothers and sisters, isa rin po ako na nakaupo din yan sa inyo. Hindi ko rin po alam kung paano ako binago ng Panginoon. Simula nung bata po ako, kasama-sama po ako ng aking magulang. No? Sa mga ganitong gawain, kaya nakakatawa, mga kabataan, hindi pa uli ang lahat. Ito na po yung panahon, nandito po kayo ngayon, mga kabataan. Tama yan, sumama kayo sa mga ganitong klaseng mga aktibidad. Ano po? Kasi, napakasarap sa piling namin. Amen? Noong bata pa ako, lagi akong sinasama ng mother ko doon sa amin, sa kontrato, ano po, pag may prayer meeting. Kahit di ko po alam kung anong gagawin doon, basta sama lang ako sa namin. Ano po? Gana pa ako na. Late pa ako eh. No? Tapos, alam mo yung nagkaedad ka na, nagkautak ka na, alam mo yun, nawawala na yung sarili mo. No? Parang unti-unti mo nakakalimutan. No? Yung saya na nararamdaman mo nun. Sa tuwing atin ka sa magandang klaseng seminar. No? Bakit? Narito na yung kailangan mo na mag-aral, kailangan mo na magbuhos sa trabaho, pag nagkapamilya ka, magbubuhos ka na sa pamilya mo. Ano po? Pero, hindi mo mararamdaman yung saya, yung biyaya ng Panginoon sa sarili mong buhay kung hindi mo siya hahanapin. Ano po? Kagaya po nung nangyari sa aking buhay, nag-focus po ako sa pagiging buhay, may pamilya, ano po, na unti-unti ko nang nakalimutan ang Panginoon. Dati member po ako ng music ministry, member po ako ng PREX, no? Alam ko yung PREX, Paris Renewal Experience, ano po. Tapos, unti-unti ko nawala, ano po, totally nawala talaga ako kahit sa ating Panginoon. Ano po, dahil nag-focus na ako sa pag-provide ko ng mga pangailangan ng pamilya, ano, hanggang sa dumating sa point na ito na, dadating na yung pagsubok sa buhay. Ano po? Yung pagsubok na tatatak sa isip mo at never mo makakalimutan. Ano po? At isang pagsubok na dumaan sa aking buhay is, ito yung pagsubok na pinakamabigat. Ito po yung pagsubok na mawawalan ka ng mahal mo sa buhay. Imagine that. Di ba? Napakahirap bumangon pag nanggaling ka sa ganung pagsubok. Sobrang
bigat, hindi mo talaga kakayanin kung mahina ka eh. Ano po? Pero sa tulong ng ating Panginoon, ginamit niya ang seminar na ito, CLS system po. After mawala ng aking wife, sa edad na 31 years old, napakabata. At meron kaming anak na nung panahon na yun is 8 years old.